Loving Father in heaven, this evening, once again, we ask for your wisdom so that as we discuss our lesson this evening with Pastor Roxy, we will be able to get the Lord some important lesson that we can draw and it can be shared, or we can share it with one another, and it can bless us to grow in our spiritual life. Thank you, loving Father, for a special lesson that we are going to tackle tonight, and we'll be able to address it with your wisdom. In Jesus' name I pray, Amen. Nagabi sa atong mga viewers nga nagasunod karon ug naanagyud karon no sa atong tulumanon tak na sa pagtuon. Before that, akong pagkabasahon ang memory text nga gihatag kanato no sa atong lesson nga makaplagan o makita dinhi sa sinulat sa Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 1, nga nagakanayon din sa in English. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Very interesting gaining definitions of faith. And I find this to be very, very kanang solid. And kanabitang haom gud siya sa atong gina-experiensyahan matag adlaw insofar as faith is concerned. Kay kung wala ning expression nga now is a substance of things hoped for nga na evidence pero dili mo makita. I don't know kung pakapasar ba na sa korte. So that's why it's so essential. So sometimes we ask nga nung basta may relevance or kaimportansya sa pagtuo sa itong kinabuhi kung pagsalig sa butang or sa unsaman ka na nga pamaagi nga makahatag ka na ito o kanang kadasig sa pag-alagad sa Ginoo nga di wala ito makita. How would we create such kind of experience ba? So pasusalada. Yeah, pamalandungon nun kayo ni siya, no? Lagi po. Dili na ito masabdag nga kanang imuhang pagtuo nga na-build up sa imuhang relasyon sa Ginoo. Muna'y reality nga dili makita pero imo nga mabati nga naa siya, nga nag-exist siya. Kay kanang imuhang wala nakita nga Ginoo nga imong gilagaran, pinaagi sa imong pagtuo, muna'y naghatag nato og kalig-on. Muna ingon di faith shows the reality of what we hope. So, muna'y naghatag nimo ba og kanang kadasig, naghatag nimo og kanang yung kamatuuran, naghatag nimo og kanang kalig-on. So, diha nimo na makuan nga dunay gibugaton ang imuhang pagtuo. So, muna'y realidad nga naghatag nato gyud og kanang usa ka belief nga there is really that God, dili nimo mahikap but it's there. Nga ma-prove nimo sa imong galingon pero dili posible nga gumang tao dili mo tuon ini. Pero ikaw mismo imog yung nabati na mismo nga this is really real in my life's experience. So meaning to say, Pastor Elvin, when we talk about realities kay kani mo gamingon tag real or realities, mamo gani mga butang atong mahikap, atong masimutan, atong unsa na kanang malasahan nato sa atong dila or madunggan, but this not dili siya mahikitan pero gahatag siya og paglaom. So in other words, kani siya nga klase nga reality, lahi ni siya nga kategory sa reality sa realidad nga kanang common bitaw nga atong pagsabot. So may realidad day nga bisay di ato makita pero we can we can categorize them or it as reality. Yeah. So not all things magod pa sa Pido nga dili makita nga dili tinuod. Kay kita matakita kasing-kasing nato pero naa man ginay siya diha. Kay for example, may yuta og kanang langit, man ta kadto sa langit. Langit pero anong gato man diha. I see. Okay. So,
So kanang mga butang nga dili na to makita, it doesn't mean nga it is not true. Naapoy kamatuoran niya na. Yeah. So this is in relations kung atong tanaw ni diya sa atong pagtuo si Ginoo, mo ni siya nga kategory. Nga wa nimo makita siya pero he is there. Kunya imo pong na-experiensyahan ni siya nga reality. So muna makaingon ka nga bisag saon pa nimo ning tao nga doon na gyud siya pagtuo sa Ginoo niya iya na experiensyahan. Bisag saon pa na nimo gingon nga walay Ginoo. Di you ka maka kuha niya nga Okay. kay na amang gyud iya mang na-experience man niya nga pagtuo. So, kani siya nga klase sa realidad, mas, kung atong pagalantaon, mas foundational siya kaysa mga butang atong makita. Yes. So, minito siya na yung mga butang nga daw, dili na ito mahikitan, pero mas foundational siya kaysa butang atong mahikitan. That's true. So, meaning to say, mo na yung makapaligon sa atong relasyon din sa iyo. That's why in Tuesday, kung sundan ako itong Yes. imong argumento, Pastor Salarda, nga, mo nang gisulti din sa Tuesday nga, ang pagtuo daw, dili na ni siya usa ka Pagbati. Kay, mo may nakapaligon na to. Kay, of course, as opposite to pagbati or kanang feeling mong God, kamugod na siya, kanang It has to do with emotion. gausap-usap siya. Oh. Pero kanang pagtuo, di man ni. Dili man siya. So malas mo yun, di gid mo usab. Kaya kung mao na niya nakoptan nga pagto, bisag wala niya nakitaan, pero naka-develop sa relationship sa Ginoo, nga wala niya nakitaan, mo na nga, in many ways, maglisod na kapag-usab sa iyang pagto diya sa Ginoo. So, there is stability in faith, but in feeling, there is actually, gitawag din nga sana, instability. That's why, faith is not a feeling. Kay Ang pagbati, ang pagbati mo God sa kanang tawhanon niya pagbati, usab-usab da siya. usab-usab niya kanang naay element of gitawag nga sana kanang instability, no, kanang dili siya stable. So therefore it needs something that would stabilize his experience of instability, and that only will come through Faith. So Pastor, sige. So, nindot ka rin, murag na gamay pagka-philosophy. May pagka-twist siya nga, kuwan ba? Mura siya, kuwan ba? Murag lisod siya. Pero nindot siya, kuwan nun? Pupuron. Nasabda na to, pero usay ang pag-explain ani, murag sa deeper, mura og lisod siya. Pero we can understand it better mga kaigsunan. Sige. Ang pagtuo, dili siya pagbati. Kaya ang pagbati, manggod, it has to do with kanang atong emotion, kanang nasuko ta, nalipay ta, naguol ta. So muna ang mga circumstance nga associated sa ato nga mga feeling, sa atong mga pagbati. Pero ang faith lahi siya. Kaya it's about trust, about confidence, it's about commitment, it's about spiritual things nga na-develop nato nga doon natay pagsalig sa ato nga Ginoo. Yeah, So I that like is how the difference aning pagbati o kining pagtuo. So ang pagtuo murag tawhanon ra gyud kayo. Murag kana yung murag associated with our kanang tangible things nga ato nga naama puy dili kay kanadayang gugma, kanadayang nasuko ka, di mo na kay pagbati na siya. Yeah. So, kana siya, giingon diri nga, dili na siya kasaligan, dili na siya, mo na gi-describe nga, ang faith dili siya pagbati. Kay ang faith is about trust, is about confidence, it's about commitment, it's about relationship with God. Muna siya ang pagtuo. So, so again, following your line of kanang thinking, therefore, faith is of extreme necessity sa ato nga kanang human condition. Yes. So, given the idea nga, just like what you said, Pastor, nga ang tawhanon nga condition or conditiones is napuno siya sa gitawag na ito nga insecurity, instability, di ba? Yes. So, kailangan na ito nga, kanabitang maangkla na ito itong kagalingon on something that would contrary that kanang kind of experience.
So there's no other way. There is no other option except kanabitang by surrendering ourselves to Him. Otherwise, dito gyapon sa ato nga kinahiyang atong nature bitaw nga to be kana imprisoned with kanang unstable ato pangunauna usay wala tay control sa atong mga emotions and so on and so forth. Plus nga in many ways aduna tay daghan nga mga gibati nga insecurity sa atong kinabuhi. Yes. Di ba? For example, mga panghitabo sa atong nasod, no? Kung usahay kanang nata sa posisyon, wala kabalo kung usahay matabo na to sa sunod na pod nga eleksyon, so things like this. So in many ways it really affects us. But if you see a person nga ang iyang kinabuhi na angkla diha sa Ginoo, makita nimo na siyang ekspresyon, makita nimo siyang kalihuka sa iyang action, nga bisan pa sa unsay mitabo sa whatever the outcome will be. Makita ba nimo nga wala siya kuan ba? It does not actually affect his demeanor, his treatment with others, kanang iyang kanang sinultian, di ba? And so on and so forth. So that's why it brings him ngadto sa usa ka experience nga gitawag nato nga stability. Dili kanang nagtubo siya ba? Yeah. Nagtubo siya unya kun kana nga pagtuok na exercise na practice na sa ato nga kinabuhi muna siya. I think mo ni sa ato nga lesson po no nahisgutan na sa Matthew chapter 17 verse 20 no. Na kuna lang kay pagtuo sama sa mustard seed. Bisan gani kuno ang bukid imong mapabalhin sa itong sa imong nga pagtuo. Yeah, you're right. So, right. unya ang mustard seed biya gamay biya kay na pasurpido, di ba? Gamay na. Matud pa ang kadako sa mustard seed 1/4 sa liso sa munggos. Grabe no? So, gamay kayo pero sa diha nga muturok na siya, mahimo pud siyang dako kayo nga kahoy. So, ingona na gyapon ang faith. It must be exercise nga pagbati, nga pagtuo sa ato nga kinabuhi. So, kung naatay faith, kana atay pagtuo diha sa Ginoo, unya igi-exercise na mutubo na siya. Then of course, ato nang ma-experiensyahan because when we have our faith in our Adventist perspective, kanang ato nga faith na angkor diha sa ato nga pagtuo sa pulong sa Ginoo. Na angkor diha sa ato nga pagsalig sa pulong sa Ginoo. Ug na angkor sa ato nga relationship diha sa Ginoo. So then we can grow in our Christian lives. So correct no. In fact ato na makita sa ato mga kaigsunan nga despite sa mga kalisod nga ilang gagian, pero mahibulong ka pastor makita nimo nga ang ilang ang glow ba silang faith remains steadfast. Yes. I mean, it's so amazing bitaw nga say makaingon nga grabe no sa ingana ka dako nga pagsulay pero wala man gid nabago ilang pagtuo sa Ginoo. So that means their faith kanang naghatag kanila og kanang kaligon. O kanang direction sa nila. Kanang armas ba na or kusog sa panahon nga kusadiin kanang unta maluya na unta of course maluya magita pero kanang bitang how they rise ba from the circumstance it's a miracle and it's really a mystery to look at. That's true. Kay daghan tang mga experience no Pastor Roxy nga daghan mga circumstance nga nagwalitan, nagkusadita. Unya the time nga naghimo sila acceptance nga ilang dawaton si Jesus sa ilang nga kinabuhi, kay ilang yun nasabtan ang mga pagtulunan sa iglesia, ang pulong sa Ginoo, ilang yun nasabtan, they are willing to sever from their work. In some cases. Okay, dili ko mo gusto mo violate sa kasuguan sa Ginoo, di ba? So, dihan mo makita ang ilang pagtuba. Uban nila na, gikuan silang pamilya, gidison sila, yet, they still continue. So, faith
mga kapaglao, mga kaigsunan, dili ni siya basta-basta. Di ba sa mas... Nga na-experience sa usa ka tao nga iyahang nabatnan sa iyang pakigdugtong o usa ka relasyon ngadto Yes, sa correct, Ginoo. correct. Unya sa nadugtong na kanang relasyon niya sa Ginoo, wala na makapabulag sa iya. Even death, even persecutions, dili makapabulag sa iya nga pagtuo sa Ginoo. So muna nga ang death, ang faith is not a feeling, kundi it's a trust, it's a commitment, it's a relationship, experience relationship with the divine. Yeah. In fact, kaning significance sa Hebrews chapter 11 verse 1, gi-explain maguni siya, gi-illustrate siya mga sa daghan nga mga examples. If you go down, Oh yes. so makita nimo kung anong ingani pagsaysay sa ingani pag-define sa pinulungan nga pagtuo. I think you will understand it better if you read down below, no? Na mga laylay din nga mga sugilanon nga gigamit nga sample sa Ginoo. We don't have time to mention them. So meaning to say, Pastor Joe, going back sa imong gi-emphasize kanina, meaning pag naman ko sa kalibutan, ang atong kahimtang restless man gud ta. Bisag kung saan mo restless man gud ta, mo lang ingon si Bakyu King, restlessness is pinagi sa divine rest. We can only arrest human restlessness if we rest in God. So faith, that is marabang it transforms anxiety into dependence. Yes. Diya sa Ginoo. So para sa ko siguro kung ato na siyang i-summarize ning kaningang bahin lang, faith does not only tell us that we believe that God exists. Dili ra na siya. Yeah. I think it has to go further by saying kanabitang I entrust my life in sa kamot sa Ginoo. I think that what really faith means is not just saying oy ako nagatuo nga ang Ginoo nag-exist. Okay po na siya. But ikaw ba willing ba ako ba willing ba ako nga akong entrust akong kagalingon dahil sa Ginoo? So I think that's the very point of what really faith is all about. Mahibot sa ranok when a person nakabaton siya og pagtuo diha sa Ginoo, dili kana bilang truly converted yun bitaw siya sa iya nga belief in God. Atong makita nga kini nga mga klase nga mga tao, bisan pa og gina-persecute sila, bisan pa siguro patyon sila, but imong makita hinuon nga happy sila. Imo nung makita noon nga nagmalinawon sila. Okay. So that is what faith nga nabatnan sa usa ka tawo nga kana nga pagtuo sa iya nga iyahang nabatnan nga tininuod yun nga pagtuo, walay maka pabulag niya sa Ginoo. Walay kanang sani makapukan ni ana kon angkod yun unya truly converted yun nga mao nga tao nga there is that God nga iyahang gialagaran unya na feel yun niya, na experience yun niya. Kanang pala nako dili lang kanang deep yun kay na experiencehan yun niya. So when you experience that there is that God nga imo nga gituoan, Pastor Pido, bisan pag-unsaon pa na sa mga tao o balibali ng mga tawa na bisan unsaon pa na mo, mutindog yun na nga I have experienced God in my life and I cannot deny that there is God in whatever way. So another point, nindot tong imong dugang explanation, Pastor. So meaning to say, sa kalibog sa uban, pero sa imo nga pananaw, tungod sa imong pagtuo diha sa Ginoo, ang tanan, bisag di mo makitan, ang tanan, klaro siya. So meaning to say, mura siya, kanang faith becomes an act of rebellion against absurdity. Di ba? Sa tanan kanang absurdity, ang walay klaro, mga unsa. Pero when you have that faith in God, bisan pa sa, I'm not trying to, kanabitang undervalue kanang problema gagian sa itong mga kaigsunan, pero ato magpuna makita sa ilang mga eksperyensya. Di ba? Pag nasa pagtuo sa Ginoo, it provides them kanabitang clarity in the midst of absurdity.
example, in Yeah. connection with that, no? Just like Job in the Bible. Oh, right. Imagine. Kaaming Way klaro mga to. pagsulayo. Oh. Nya murag imo makita nga murag absence ang Ginoo ba kung sa si kag Job nga side wa niya makita ang Ginoo diha nga nganong nahitabo man siyang kinabuhi. But actually God is there. Pero kay doon na siya previous nga relationship sa Ginoo, na build ang iyang strong relationship sa Ginoo, ang iyang pagtuo bisag giun sa pagsulay. Okay. So he Very stood. good. Right. Na barog yun siya bisan pag iyang asawa gibiyahan siya ang nga matay iyang mga kabataan, yet wala siya mibulag sa Ginoo kay nahibalo siya nga ang Ginoo naa. Ang nindot anak ko experience siya. Yeah, correct. Nga muagi ta og mga pagsulay. Pero kung nakasinati na ka sa Ginoo, siguro magwonder ta nga Ginoo nganong ni abot man ako ni nga pagsulay. Pero dili ka makalali sa imong nahuna nga naa gyud ang Ginoo. Kaya naman. Di mag-isa mong buhi. Oh. Naamang yun. So meaning to say, kanang case niya, I agree with you. That's a very good example, no? Kanang case ni Job, ngayon mong gisgutan, nga kanang case ni Job. Of course, that's a case of extreme absurdity. Yes. Di na basta-basta nga yan gato ba nga problema. Pero mahibulong ka nga. Of course, wala po nagsulting Bible nga everything was made clear to Job. Pero I think the idea of who really God is sa iyang kinabuhi, despite sa silence sa Ginoo, pero mo lagi na ang masana ka ng hope for ba? Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kay ang iya mga kauban is actually speaking contrary to how faith is being defined in Hebrews 11:1. Tama ba, Pastor? So kung sundon nimo ang articulate sa iyang mga amigo, it's actually quite the opposite of what is being defined in Hebrews 11 verse 1. Yes, kaya mo magunay kasigaran nato gyud nga human as we are, gusto mong gyud tag ebidensya. Ang itaon mi Kaya murag mo na usay hatag natong katagbaw ba? yeah, be asa mo gyud ebidensya. Pero sa Pangginoo dili na kinahanglan nimo ebidensya. Ang imuha nga pagtuo kay dili nimo makita ang Ginoo kung nasayod ka nga ang imuha mga pagampo iya nga gitubag. Right. How important is this sa atong discussion, Pastor? They are very important. Okay. Nga atong masinati ni pila ka mga tao nga gisgutan sa atong lesson, di man siguro ma-discuss na yung Tanan, detalye. yes. Pero di na to makita nga kining mga tawhanan naghatag og example nga ang ilahang pagtuo sa Ginoo bisag wala sila makakita sa Ginoo pero nagtuo sila gi-credit sa ilaha ang ilahang pagtuo ug maoy hinungdan nga they are being promised nga sa pagbalik sa Ginoo tako sila nga makasulod sa ginharian sa mga langit. So pasupido na pasupot diri nga gamay before going into the some people nga naadi sa ato nga sa Bible. Naadi sa Ephesians chapter 2 verse 8. I think this is very important nga verse ni siya. For by grace you have been saved through faith. Yeah, to 8. Diba? Mamagyo na siya. And this is not your own doing. It is the gift of God. No. So, ang akong nakita di Pastor Pido, nga ang ato gani padaay nga ang ato padaay nga faith, it is even the work of God working in our heart. Dili gid ato apod. Dili gyud po na ito sa to pa nakabaton kag pagtuo because the Holy Spirit is working in you. Nakabaton kag pagtuo aron nga kana nga pagtuo imong dawaton ang grasya sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo alang kanimo. So og imong tanawon, wala gyud tay atuan eh. Ang ato ra gyud is bukas sa gyud sa kasing-kasing. Bukas sa gyud sa tong kasing-kasing. Pasulod sa Ginoo. So even that iyahang work sa Holy Spirit ni tanan mga kaigsunan. So salamat lang ta nga when the Holy Spirit is reaching us, we respond into the work of the Holy Spirit. Very good. For example, si case ni Abraham. Yes. Nibiya siya sa yuta nga dili ang ngayon ta pagabayaan. Yes. Kay nakaplastar na sa siyang negosyo. Di ba? Sa Yes.
Tapos, nindot kay ang future siyang family. Dagang kay mga tao nga mo tahod niya dito. Siguro, dako na po diyang investment dito. Pero pagtawag sa Ginoo, Move. hindi sa Hebrews 11, ni move. Pero, kabi ano, kana usahay, dili na to ma-explain ba nga what really transpired in the mind of Abraham at the time that he was called by God. Although, gi-promise naman kita sa Ginoo siya. Pero dili na siya basta-basta kay tanan mo gi-promise siya Ginoo siya, wa mo guni na nahikit eh. Wala. Di ba, Pastor? Wala niya nakita. Wala ka isa promise nga not yet visible. Pero, Kita bitaw ka ng promisan ta ka ng di ba tong bata niya. Ingat atong mama nga, oy pagka trabaho gani mo ani ron ha, unya matrabaho ninyo tanan. Naay hatag na ko sa inyo nga iskindi. Mga nagod na, di ba? So that's a promise, no? Pero kita manakompeta ka ng manikad kita. Gitaran ko. Sikisi man kita nga kana nga promise bisag ice candy pa sa una mong lahi na mong ice candy dako na mong nga bagay di ba? Murag ice cream na Murag ice cream na mong sa una. So saan nga meaning sa tawhanon manigurado gid nga kana pero kay Abraham he was not even thinking about that kasi wa pa sa kabalo asa sa wadto. Di ba pastor? Yes. If you read the book of Genesis wa pa sa kabalo. Grabe kayo o kanang uncertainty ahead. Pero mo tang gingon na mo kanina pastor nga despite of the uncertainty nasa yung panguna-una or nasa yung paglakaw from that place going somewhere nga was po sa kabalo asa sa madto pero naa siya ay feeling of kanang certainty. Yeah, because faith is associated with trust. See? So, na kay faith, tungod kanang imong faith, makita nato na nga yung kay faith, kay na kay pagsalig. So, na siya pagsalig sa Ginoo nga pag-ingon si Ginoo nga adto ka dito Abraham. So by faith ni trust siya sa pulong sa Ginoo ni adto siya dito. Ni sunod siya. So ang imong faith ang ebidensya ni ana kay ni ubay ka sa kabubuton sa Ginoo. Ni ubay pug ka kay na kay relasyon siya. Correct. So, muna siya ang murag dynamics ba? You remember sometimes, I don't know kung ma-experience mo niya, usay ka ng napatay appointment niya. Di ka na sigurado asa niya, usay maglisod ng pangita. Usay, kwambeta. Oh, yes, Kailangan matandog ba itong usay kaning impatient. Oh. Impatience na to, no? Pagka-impatient na to. Say, maaway na to itong asawa. Ano ba, say, magana bitaw? Pero that's why, kanang, gamay pa lang na siyang kaso sa kanang uncertainty gato bang pero imagine kung how it triggers ba sa atong personality ug sa atong kinaiya but in the case of Abraham just like what you said he left kaning Not knowing where he went. not knowing kung asa siya madto pero mahibulong kang ano but that is a case of certainty in the midst of uncertainty. Bisag sa tawhanon magud nga ordinary one experience. Lisod kini mo ni. Murag dol-dol ra pud sa sugilano ni Job. Lahi ra ni siyang lahi lang siyang. lahi lang ang circumstances pero naa siya kahawig-hawig sa sugilano ni Job. That's so. Kay kini si Abraham di mo gud ni siya ordinary ra pud nga tao. Kung po ni siya dunahan po ni siya. Dili biya sayon sa example na nakagitipok diha nya naka-establish na kanya biyaan nimo. Yan mulakaw ka. Arang-arang lang to nga sigurado po siya nga dito lang kaunahan sa mga 5 kilometers away or let's say 50 kilometers away diya dito sa unahan. Okay ra pero kung wala you never know. Palakon lang ka. Kaya paglakaw mo ingon na Ginoo nga naabot na ka. Dinhi na kahunong. So dili basta-basta na siya nga pagtuo sa Ginoo. Di basta-basta. Mao na nga nahimo sila nga sa kanang Hall of Fame nga din sa Hebrews chapter 11 sa subjects of faith. Kana Hall of Faith. Kana siya nga sitwasyon kung mo na'y ma-adapt sa to nga kinabuhi. Taas-taas Pastor na Roxy, nindot kayong tanok. Pero somehow, kita nga mga workers, unsay assignment nga gihatag sa Ginoo sa Dawat mo puta na malibat po. So far, wa mo tayo balibat. Kay mo po na yato agyod nga. Masahay ka rin, apoy masacrifice sa example sa imong bahin. Yes. Ika kapag ka-presidente, di na basta-basta. Di ba, balhin ka sa ani nga lahi na po nga kuan, ordoon yun. Pero bisan pa, nagya po yung mga butang ya, kung nasitol na ka dito. nasitol o na-sacrifice ni natay mga balay dito, natay mga diba? so, things like o this. comfort lang imo naon,
may nagyutong dito na ta sa atong lugar. Right, Pero kay ang calling man nato, so bisig asa ta ipadala, so muadto ta. So in somehow nakasuhid-suhid ta gamay ni Abraham. Pero gamay ra kay ni mga kaigsunan. Okay, si Pastor, masig na pa kay Kwan, idugang inject. Si Abraham, yung nakita nga nisunod siya, wa gani pa niya na nakita ang katumanan or wa gani niya na angkon ang katumanan sa gisaad sa Ginoo sa iha, pero iya hagyon nga gisunod. Kay nagtuo siya nga sa iyang pag-alaga niini makasulod yun siya dito sa langit, di ba? Kay gisaaran man siya sa Ginoo nga makapuyo siya niya nga yuta nga saad dito sa langit nga whose maker and builder is God Himself. So muna ang gibatnan kay si Abraham, di ba? He is I think in this chapter nga giingon din nga we are a stranger and pilgrims in this world. Yeah. Because ang atong God who is the maker, who is the creator, yan daman taog puluyanan dito sa langit. So kung mo po na ito ang konsepto, mga kapaglaom, sa atong mga Adventist nga makaigsunan, okay ra nga maninginabuhi ta nining kalibutan na. Okay ra nga mag-build up ta og kanang dagkong farm, may nga negosyo, pero always remember nga dili gyud ta taga dinhi. Dili to taga dinhi mo na nga kun naatay income diha. Hatag-tag COP, Pastor Pido, hatag-tag sa itong ikapulo. Suportar na sa buhat. Kay eventually, kini mga butang nga biyaan naman nato ni. Kay paingon na tayo sa langit. So, yeah, very good. So, in other words, kining pagtuo nga, at just like what you said, kini sa gift, na, gikan sa Ginoo, tungod sa atong ibuksan atong kasing-kasing pinagi sa kining pagdawat nato sa Ginoo, nga mogoy mo control sa atong kinabuhi. So, pero faith does not actually kanang, what do you call this, genuine faith, I would say, just like in the case of Abraham, does not actually develop overnight. Hindi rin eh. It actually, di ba? If you look into the story of Abraham, here's atong lesson, it actually kanang his faith sa Ginoo transforms, no? Even sa iyang relationship sa Ginoo with time. Kay bisan, dapat yung mga panahon nga, for example, katong case niya kay Pharaoh, ni po siya, nag-create mong tension siya. Sama ra po sa to, Yeah. So, in other words, katong yang anak nga si Isaac, dito basta-basta. dito basa-basa. Nga mo to yung katumanan sa gipromise si Ginoo niya, papatay nimo. So, ang faith struggle yun. Struggle siya. Munang i-exercise yun mo siya. Yeah. Kaya once nga ma-exercise mo siya, bisag doon na pagka siguro ipagkalanganin, pero kay nagtuumang yun ka sa Ginoo. So, ang imuhang tendency, pareha ni Abraham nga, ihalad baka na ako ni og dili. Pero kay naamang siya relation si Ginoo, dako siya pato si Ginoo. So bisan og sa ingon di naman siguro ni mao, pero kay ang Ginoo man gigasugo, mas mutuo man siya sa pulong sa Ginoo. So he did it anyway. So muna siya ang pagtuo bisan og naa ka sa time nga unsa ka ni? Napaka ang Ginoo nako ani? Kaya mura namang og apikil ka ining kahimtangan ni. Pero in that moment, ato makita nga si Abraham, ni padayon gyapon siya. And I guess sa ato po nga Christian experience, Naputay mga inana nga sirkumstansya nga murag katrasunta, murag kadiliunta, pero naamang gutay faith nga nabatnan na si Ginoo. So muingon na lang tag musulong na lang yung ani kay unsam ni Ginoo. Usulong na yung ani. So that is how faith will works in our lives. Yeah. So that's a very good point, no? Nga, to consider makiksanan. Hopefully, at least nalipay ko, Pastor Elvin, nga, of course, with your discussion usab, no, kaning Hebrews 11:1, natagaan siya kanang light ba? Nga nganong yan ang paggamit sa pinulungan, and so on and so forth, then using the examples nga natin. Of course, dagan man natin pero na sila yung mga laylahing nga mga tension sa pagtuho nga ilang gigyan. So, in other words, katong, kinato mo kung kinabuhi is, dagan mo kitang mga pangutana nga, nganong nahitabo man na siya. So, it's always on the question of why. So, the only way to answer that is, it's only faith that can answer that question. And these people... Not necessarily because, but it's just that faith. God may not explain nganong it happened that way, but because you have faith in Him. So,
it will actually answer the question Yeah. why. Yeah. Okay. So, dapo example rin Yeah, no, please. si Moses, di ba? Yeah. Imagine si Moses no, tao sa throne sa diha na gyud siya sa throne of Egypt. Iyahay ng tato. Yun ang next peron ta, di ba? Muna mo ang assumption yun ta. He is a very learned person in all Okay. wisdom and Yeah, knowledge right, of the Egyptians. Pero he chose to be among God's people and be persecuted, mistreated. Pero ang question, ngano nga ni sunod man gyud siya dito? Because sa iyang upbringing, sa diha nga uban pa siya sa maginikanan, Yeah. 1 to 7 years old nga edad niya, na nurture good siya, ang iyang pagtuo na napabarog yun niya. So muna importante na sa education, Pastor, nga. Bisag second, yeah, correct, no? From 1 to 7 years Basic old. ed. Yeah, basic education. Importante kaya na siya. Established na. Yo. Kay huwag mo lang tanawon katong from 8 until nagkuhan siya, Yeah. nag-backslide naman to siya to. Pero eventually, ang calling sa Ginoo sa iya iyahang natubag. So gipili niya ang pag-uban sa makatawan sa Ginoo ang mga kalisod kay iyang nasayran nga Correct. ang resulta niini ang ganti ani tuwa magud sa langit. Para po ni Daniel, I think, sa atong nga lesson 2 weeks ago, di ba? Natong gilabay siya sa Yes. Lions Den. Katubit ang pagtuniya sa Ginoo nga na nakadiha sa tubangan sa baba sa leon nga gutom kayo nga ready na nga mo kaon nimo nga galaway-laway na ang lion. Di na basta-basta nga Whether tukbon siya o tukbo na siya na, dili. in a few seconds lang, ina ka lang, gamay lang nga kwan. Pero katubit ang faith daw ni Daniel nga gilabay siya dito at tubangan sa gutom nga mga lion. Oh, yes. Dili dito lang na-develop sa lions din. Just like what you said ba. Through the years to siya nga That's right. na-develop sa iyang kaugalingon so that when he was thrown into the lion's den, it gave him the strength ba. Yeah. So munang faith it must be exercised. Okay. Murag kita mag-exercise ta. Wala na gina siya. So kung dili na to exercise, palitan og magtutas Ginoo. Pero wala na to gi-exercise, pinagi sa atong pagsimba. Pinagi sa ato ang pagbasa ba sa pulong sa Ginoo. Okay. Pinagi ba sa atong mga pagampo. So dili na siya motubo. So Okay. pag-abot sa mga gagmay nga mga pagsulay, wala, dili ka makastan kay nga naman. Wala man na-establish ang imuhang strong relationship sa imuhang Ginoo. So nga na makaigsunan ka importante ang gitawag nato nga pagtuo kahibulungan, daghan kay nga mga butang nga di nato mahikitan, pero mas real siya kaysa butang nga ato nga makita. That's the mystery nga nagaputos ani nga pinulungan nga gitawag nga pagtulay. For example, kaning gisgutan din sa mga heroes of faith, no? Ang gipagawas din mga kaigsunan is ang ilang pagtuo, nagpuyo sila sa as though nga sa pagtuo nga ang future, di ba? Tanaw nila ang just like in the case of Abraham sa imong isulti kanina, although di nila makita kung sa dito sa unahan, Yes. pero tungod aduna sila pagtulay sa Ginoo. So ang future nga ilang ginalantaw sa unahan, although dili makita, was even more real daw kaysa present nga reality. Yeah, muna iyon sa atong lesson. Amo na siya dali. Faith is about believing and trusting God. No, right. Not only in good times. Not only in good times. So bisan pa sa dili maayong nga panahon. So that is faith makaigsunan. Yeah. Believing Okay. and trusting God. So yan na ang nindot kayo, no? Abi na ko kuha na siya kanang atong lesson kanang duyan-duyan lang pero nindot na siya. Abi mo ko na siya basta duyan-duyan lang back and forth ba. So we have Noe, di ba? Nindot siya. Oh, no way. Oh, Okay. Di basta-basta to. Nga, ang pagsalig niya sino while all the rest ni Biya. Excuse me. For example, mayroon ka nga maulan niya, init biya kayo. Oh. So dili na siya basta-basta. Pero yung Ginoo, no? Kana yung mga testing moment bitang nga mga butang nga sa physical world, tanawan mo sa physical world, dili siya, imposible siya Dili, makitabo. di siya,
dili gid siya applicable. Walay scientific nga paliado kang nuoy, walay scientific nga explanation. Sa mo tayo in good times. Mo nang ingon mo nga even in good times. Di ba? Good times Yeah. na to. Nga wa man to'y problema ilang weather. Oh, pero pag abot sa bad times, gadi na mo tuon nimo ang mga tao. Oh, Yeah. so diha masulayan ang imong pagtuo. Muna nga usahay gani katong mga una bitaw mga believers na. Yeah, right. Makigsunan sila nga nabuang man ni si kuno nga ngano man ni nga ngano nag-adventist man ni siya nga nabuang man siguro ning tawhanan ni ana ba. So dagkantang mga experience na kay noon sa ning tawhanan nga kalami aning kwan o mga kwan niya nag-adventist hinuon siya. So dili na masabtan sa mga tao. Right. Pero ang tao nga nakabato na og pagtuo diha sa Ginoo, dili na nimo mapugnan, dili na nimo bisag saon pa na nimo og saway, bisag saon pa na nimo, he will stand. Kay ngano man ang iya nga experience sa Ginoo ug iyang nasabtan diha sa Ginoo is very real gyud kaayo. Right. That's one of the kanabitang kahibulungan nga pakitabo sa kinabuhi sa tao kung aduna siya dako kay nga pagtudya sa Ginoo. So that's one of those. So our lesson, by the way, tonight is emphasizing to us that of course the most important thing here is of course the kingdom of God, no? The coming of the kingdom of God. Mao na ingon sa mga atheists. Well, I think Christians are crazy. Why do you have to believe nga why do you talk about heaven nga magani mo nakadto pa dito? Yeah. How would you convince me nga heaven is this beautiful no? Nga gipalibutan sa ani nga mga mahalon nga mga and so on and so forth. Unya wa man gani ka Makadto. makadto. So please convince me so something to that effect. So that's why it's just a matter mo lang tawag nilang Faith gyud siya. faith ra gyud siya. Believing ra and gyud. trusting nga Yeah. all of this nga atong gituan na gyud siya reality. So, gyud siya ato raw niya nang maani sa unahan. So mo lang yun lang nga, the deepest reality of all. Kanang mga butang usahay nga dili na to mahikitan, especially the kingdom of God. So okay, so I think wala na tayo igo nga panahon, pastors, nindot pang tani ipadayon na itong discussion with you, but natay masunod nga tulumanon nga ang atong nightly series. I think ang atong nga speaker karon si, if I were not mistaken, si Ma'am Nympha Obos. Okay, so I think she will be talking about mga butang na dunay kalimbigitan sa kabataan, if I were not mistaken. So let's continue praying for Ma'am Nympha Obos. So mga kaigsoon, daghang salamat sa iyong pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon sa pangalan sa atong President-in-He sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Jerry Patalinghog, ang atong Executive Secretary, Pastor Max Dante Obos, ang Treasurer si Pastor Sir Bing Sanes, atong Station Manager si Charm, ang atong President sa Hope Channel Philippines, atong gini-mention, no? Kaya ikaw na dali. Si Chaplain, sa matad pa ni Pastor Sala, Chaplain Johnster Calibod, kauban sa ato nga mga directors, so, of course sa ilang usab nga mga pamilya. Nagkasalamat sa iyong pagsunod, hantod sa Friday na usab. I hope napakadiri, Pastor. Sure. Kung wala, di kumbati na po og taping. Daghang salamat. Atong kauban din si Yoyong, si Tawing, tuwa dito sa atong main sa tawagan na, Yong? Control room. Okay, yeah. Thank you, Yoyong. So, nagkasalamat sa iyong duwara na sila, pero murag daghan sila ano? Murag daghan ang mga kamot nga nagakubi-kubi diri mga igsunan. Daghang salamat sa inyong pagsunod. Ang Ginoo makiguban kaninyong tanan. Pastor Salada, please, the prayer. Ginoo, salamat nga niining gabiuna among natunan nga importante kayo ang pagtuo nga among mabatnan nga naha kanimo. Kaya ang pagtuo nga among nabatnan diha kanimo maghatod kini kanamo og kaluwasan og tuguti nga ang matag usa namo nga mga kahigalaan, mga kapaglaom
mga nagsunod nining programa, Ginoo, imong tugutan nga ang imong Holy Spirit mo bisita sa ilahang mga panimalay, sa ilang kasing-kasing magapanuktok, o pinaagi niya na sa ilang pag-abri, sa ilahang mga kasing-kasing, makabaton sila og pagtuo, o kana nga pagtuo, mo'y maghatod kanila sa pag-alagad nga na kanimo, Ginoo. Salamat nga ninigabi una, ikaw magpanalangin sa matag usa kanamo, unsa man ang sitwasyon sa among mga kapaglaom, mga followers nga nagsunod ini nga programa ha, kung naaman sila sa mga problema sa kinabuhi, naaman sila sa balatian, Ginoo, kami nagampo, nga ikaw maluoy kanila maghatag og solusyon sa ilahang mga kahimtang karon. Tuguti nga ning gabi una sa amo nga pagpangatulog, ikaw magauban, ug samtang ang uban namo magpadayon pa pod sa pagsunod sa programa nga human ni ining among gihimo sa takna pagtuon, mahimo gihapon sila Ginoo nga makapadayon sa pagpaminaw sa imong pulong. Amen. Salamat imong tubagon ang bagampo kaya mo ni gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Right.